Kabilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Cheese Escudero sa hihimayin ng Commission on Elections kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions nitong nagdaang Your Voice 2025. Nagbabalik si Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Matapos pumutok ang balita na tumanggap si Senate President Cheese Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang nagmamay-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Cheese na Sorsogon, mula nang magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulations. We directed our Political Finance and Affairs Department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ang pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Before, we can only find out whether the candidates are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.